Hello internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel. Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng mga ilang simple pero napaka-epektibong GitHub shortcut para mapabilis at mapagaan ang inyong workflow. Okay, so una nga sa listahan ay yung pagsiswitch o yung paggawa ng bagong branch. So ang kalimitan na ginagawa ng iba ay git branch tapos new feature 3, for example, ganyan ano. Then saka sila mag-i-switch doon sa new feature 3 na branch. Pero ang mas mabilis ay kung kayo ay gagawa ng bagong branch at gusto nyo kaagad mag-switch doon ay git checkout -v tapos new feature 4. Automatic gagawa na siya ng bagong branch at magsi-switch siya doon sa bagong branch na ginawa nyo. Pero mayroon pang mas maganda, switch C tapos new feature 5. Ganun din yan ano, mag-i-switch siya doon sa bagong branch na ginawa nyo. Pangalawa sa listahan ay kung kayo ay pagod na sa kaka-type ng inyong branch at gusto nyo git push na lang yung gagawin, ay madali lang. No? So for example, meron tayong ginawa rito na update sa ating branch at gusto natin siyang i-commit o i-push. So i-commit natin, update readme. So para ma-push yan at para hindi na natin paulit-ulit gagawin yung git push origin tapos yung new feature 5. Para din na natin siya gagawin natin ay git push -u origin tapos head. Okay, so doon na yung doon niya na ilalagay na sa new feature 5. Tapos kung kayo ay meron ng gustong i-update ulit, for example ganyan ano, bagong i-commit, git add, new update. Pag ginawa nyo ay git push, automatic doon na niya ipo-push, no? Okay, so hindi nyo na kailangan paulit-ulit na i-type yung git push origin new feature 5 ng paulit-ulit kada meron kayong i-update. Ang gagawin nyo na lang ay git push. Next sa ating listahan, kung gusto nyo bumalik sa previous na branch, ang gagawin nyo lang ay git switch tapos minus sign. Babalik na kayo doon sa previous na branch na inyong pinanggalingan. So pag ako ay nag-git switch ulit, babalik lang ako doon sa aking new feature at ulit lang ano. So ganun lang, no, kabilis mag-switch ng previous branch to the next branch. Okay, next, kung kayo ay nagkamali sa inyong git message o gusto nyo i-modify yung git message na nilagay nyo sa inyong PR, ang gagawin nyo lang ay git commit --, amend. Yan, lalabas na yung inyong commit message. Tapos, for example, ay update readme file. Tapos, pag sinave natin yan at in-exit. Okay, so pag ginawa natin git log, so makikita nyo na bago yung commit message, no? Pero makikita nyo pa rin naman na nandun yung pinanggalingan niyang message. So meron pa rin kayong history. Okay, next, kung gusto nyo lang i-quick edit o gusto nyo lang i-quick view yung inyong code base, kung kayo ay nasa loob ng repository, i-click nyo lang o i-hit nyo lang yung dot button sa inyong keyboard at i-open nyo na yung inyong repository sa editor, no? At makikita nyo yung pinaka files at makikita nyo rin kung ano yung mga structure ng inyong repository using a VS Code editor. Okay, so yun yung mga ilang GitHub shortcuts na gusto kong ituro sa inyo ngayong araw. Kung gusto nyo nagustuhan nyo itong lesson na to at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit nyo yung bell button para palagi kayong updated sa mga tutorial dito sa Pinoy Free Coder Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.